Bukod sa makasaysayang bahay ni General Baldomero at General Emilio Aguinaldo at tapsihan sa Kawit, ay matatagpuan din dito ang Candelicious Sweet Shop na kung saan ay naging sikat sa paggawa ng mga chocolates at candies. Nasimulan ang pagnenegosyo nito ni Mr. Eric Jacob dahil sa pagiging mahilig sa mga chocolates noon pa lamang bata pa siya. Kaya naman dahil dito ay nag-aral siyang gumawa ng mga chocolates, pastillas, polvoron at iba pa. Mahilig ako sa sweets ever since nung bata pa ako. So, kaya naisipan ko, nag-aral akong gumawa ng chocolates. Ganun siya nag-start. So, nung nasa office pa ako, nag-work ako, meron akong time na meron akong vacation leave. So, in-avail ko yon. And then, yun, nag-aral ako sa TLRC, now it's TRC. So, doon nag-start yun. Noong taong 1999 niya sinimulan ang pagnenegosyo. Nag-start ako late 1999. Actually, August siya. Pero ang parang commercial production niya is mga October, ganun, hanggang December 1999. Hanggang sa nag-expand ito dahil sa exposure sa mga trade fairs. Member kasi ako ng Likhang Caviteño Foundation Inc. So, doon nag-start yung expansion ng business ko. So, meron sila mga trade fairs at tinutulungan din kami ng DTI Cavite, pati yung provincial office ng Cavite natin. Doon nagbibigyan kami ng exposure, sumali ng mga trade fairs. Naging enjoy siya sa paggawa nito, kaya naman nagtuloy-tuloy na ang paglago ng kanyang negosyo. Naging successful siya dahil nung sumasali nga ako ng mga trade fairs, so may mga nakikilala kami mga corporate accounts, tapos yung mga personal accounts. So doon nag-start mag-order sila ng mga needs nila for giveaway. So gumagawa din kami ng mga pang-corporate giveaway, yung mga pasadya. Hanggang sa may mga dumadayo na rin ng customers upang magpa-deliver sa kanya. Marami sila actually. Meron din ako mga politicians na mga customers. Meron din ako yung mga talagang nakita lang nila sa website. So kumukuha sila from abroad. Tapos napapadala kami. Tapos meron din dito sa local market. So pumunta sila dito. Kasi since nag-distribute din kami from the upland, yung Tagaytay, so minsan, out of curiosity nila, pumupunta sila dito. So yun, bumibili sila rito sa shop. At dahil sa kanyang pagiging successful, payo niya sa ilang entrepreneurs, dapat unique ang produkto. Sa ating mga young entrepreneurs, kailangan kailangan kung ano yung gusto mo, yung passion mo sa negosyo ang papasukin mo. Huwag yung kung may pera ka lang, mag-i-invest ka, yun na yung negosyo mo. So kailangan, yung talagang hilig mo ang iyong dapat na gawing negosyo. Tsaka kailangan, meron sa puso na kailangan, ito yung gusto mong gawin. Maging sanay sa mga techniques ng pagnenegosyo at higit sa lahat, ay isinasapuso ang mga ginagawa upang maging matagumpay. At ito po si Kim Centeno, nag-uulat para sa Newslink Cavite.